Dito nagsimula ang aming Buskalan adventure. Mahigit 1 oras ang biyahe from Davao to Manila. Agad ay dumiretso kami sa Victory Liner bus station sa Pasay City. More than 600 pesos ang pamasahe from Manila to Baguio. Medyo mahaba din ang biyahe from Manila to Baguio, approximately 6 to 7 hours. Pagdating sa Victory Liner bus terminal ng Baguio City, ay agad dumiretso kami sa Slaughterhouse Terminal. Hindi naman kalayuan ang bus station, kaya we arrive approximately 20 to 25 minutes. Nasa 100 pesos lang ang nabayaran namin sa taxi patungong bus station. Next bus to ride is ang bus patungong Bontoc. 350 pesos naman ang pamasahe nito. Nasa 6 hours din ang biyahe patungong Bontoc from Baguio City. Medyo nakakabagot ang biyahe patungong Bontoc dahil sa kalayuan nito. Nakakaaliw tingnan ang mga tanawin at dito mo maiisip ang ganda ng mundo at ang ganda ng Pilipinas. Pagdating sa Bontoc ay kailangang bumahe patungong Bugnay. Subalit, limitado lamang ang biyahe ng jeep at bus. Hindi namin naabutan ang last trip kaya kailangan naming magstay for that night. Kinabukasan ay ready na kami sa biyahe patungong Bugnay. Ang jeep na kailangang sakyan ay ang Tabuk City Jeep or pwede rin namang bus. Sobra 1 oras ang biyahe patungong Bugnay at ang pamasahe naman ay nasa 150 pesos. Nang maabot namin ang Tourist Information Center sa Bugnay, ay kailangan munang mag-register bago sumakay ng motor o ungbak patungong Buskalan. ₱150 pesos po ang pamasahe ng motor or ungbak kada tao.
Sa registration center ay kailangang isulat ang iyong mga pangalan at may i-assign sila sa inyo na tourist guide. 1,500 pesos ang tourist guide fee for 5 persons na po yan kapag kayo'y mag-overnight. And 1,000 pesos naman kung day tour lamang. Si ate ang naka-assign sa amin na tourist guide. Sa may mga dalang mabibigat na gamit ay pwede niyong ipakarga ang iyong bagahe sa tramline for only 50 pesos per bag. And kung gusto nyo namang sumakay ng tramline, ay pwede naman po for 200 pesos. Pinili naming maglakad patungong Buskalan Tattoo Village. Ang daan ay nakasementong hagdanan, but it took us around 30 minutes to reach the village. Very accommodating naman ang aming tourist guide, kaya mas napadali ang aming paglalakad patungo sa village. May parte doon na hindi na nakasementong hagdanan pero ayos pa rin naman ang daan. Kaya naman po. Mahigit 30 minutes ay nabot din namin ang kanilang village. Hindi masyadong crowded during that time since weekdays po yung visit namin. 300 pesos po ang bayad sa 3-dot signature ni Apo Wangod. 150 pesos naman ang gamit, yung stick na ginamit ni Apo Wangod sa pag-tattoo. Para po sa akin ay mas masakit yung tattoo ni Apo Wangod compare sa regular tattoo. After 5 minutes ay okay na po yung signature tattoo ni Apo Wangod and picture na. Kung plano mong magpatattoo ng ibang design, ay may nakaprepare sila na iba't ibang designs. Price range is from 400 to 3,000 pesos. Depende po sa design. Itong design ko is a serpent eagle and nagkakahalaga ito ng 800 pesos. Nang matapos ang aming tattoo, ay pinasyal kami ng aming tour guide sa kanilang palayan. Kinagabihan ay may pa-bonfire ang kanilang mga locals. Naging mabilis ang aming pagbaba dahil sumakay kami ng tramline. Alright.
At dito po nagtatapos ang aming DIY Buskalan adventure.